Wala pa rin kupas ang lola mo, Karina. Ang sarap pa rin niya magluto. Natutuwang wika ni Aling Luming sa dalagang tipid lang ng umiti habang inaabot ang malmig na baso ng orange juice. Tuwang pinagmamasdan ng ninang niya na kusinera rin ng Montevilla Resort habang inuunti-unti ang isang maliit na slice ng egg pie niyang dala. Hinapo na kasi ako. 30 tahe rin kasi ang niluto ko kanina. Maigi na lang talaga at nasabihan ka ni Toti bago magpananghali. Kamusta naman ang lola mo? Tanong pa ng may edad ng ginang habang maingat na nilalagay ang bawat peraso ng egg pie sa malakristal na platito. Saglit iniwan ang kinakaing minindal. Lumapit ang isang babaeng kaedad ni Karina, bagong empleyado na siyang kanang kamay ng ninang niya. Mabilis nitong inaabot ang mga platito. Maayos na nilalagay sa stainless tray. Hinahanda para iserve maya-maya. Napasulyap ang morenang dalaga sa oras ng pandingding. Mag-aalas 3 ng hapon. Tama-tama sa merienda. Maigi na nga lang talaga nasabihan sila ng maaga. Buti, hindi pa namamanhid ang kamay ng lola mo. Abay, masinsin yun magluto eh. Patuloy pa ng ginang. Muli, hindi niya nasagot ang kanyang ninang. Paano'y ang totoo na ayaw niyang aminin? Siya na ang naghorno ng egg pie. Hindi na kaya ng kanyang abuela ang maghorno sapagkat pagod na ito sa munting taniman sa likod ng bahay nila. Nagsusupervise na lang sa kanya na hindi na rin naman nakailangan ngunit nakaalangan pa rin siyang magkamali. Paano'y espesyal ang order na ito ng kanyang ninang Luming? Iyon daw ang hiling ng bisita ni Mr. Villa, ang matalik nitong kaibigan at kasosyo sa negosyo. Isang mainit-init raw na egg pie na hindi gaanang matamis at gawa sa sariwang itlog. Bagamat may sweet tooth si Mr. Montemayor, bahagyang awat na ang may edad na lalaki sa asukal at sa kusinera lamang may tiwala kong magpapasadya ng minindal. Na ayaw naman biguin ng kusinera sapagkat bihira lamang itong dumalaw. Halos 3 beses sa isang taon sapagkat may ibang pinagkakaabalahan pang negosyo at itong nakaraan nagkaroon ng komplikasyon sa puso. Maglilimang taon na ang naturang resort na dinarayo tuwing tag-init sapagkat bukod sa naglalakihang pool at magagarang cottages, hindi rin papahuli ang malaaltang mini hotels. Hindi rin gaanong kamahalan ang entrance fee kung paliligo lang talaga ang sadyang pakay. Pangmasa. Ang isa sa kagandahan ng Montevilla Resort, marami sa lugar nila ang empleyado rito, lalo kung tag-init. Triple ang mga taong dumadayo kaya kailangan mapanatili ang kalinisan. Kaya nga, kilala ito na isa sa malilinis na resort na may mababait na staff. Walang discrimination. Basta't guest ka, kahit hindi ka kapalan ng iyong bulsa, itatrato ka na may paggalang. Paano ho? Mauuna na ho ako. May naiwan ho akong trabaho eh. Maraming salamat po sa extrang to. Pinapasabi din po ni Lola maraming salamat daw po. Anang dalaga na maingat na tumayo sa pagkakadulog sa hapag. Kinuha ang bayong na dala kanina at kinipkip sa kilikili matapos isokbet sa balikat. Gusto ko pa sanang makakwentuhan ka eh. Kaso'y, sige na nga, papakawalan na kita. Mag-ingat ka pa uwi. Kunway may hinampo sa tinig na wika ni Aling Luming sa inaanak. Isa pa'y may mga dapat rin siyang asikasuhin. Pinangako na lang niya na siya ang dadalaw sa maglola sa susunod niyang day off. Bukod pa ron, kapwa nila alam kung bakit ayaw magtagal ni Karina kaya hindi na niya ito pinigilang umalis. Inabot ni Karina ang kamay ng ninang niya bago nagmano. Bahagyang kinabig ito ng ginang at binulungan siya ng mag-ingat sa pag-uwi na kinatango ng dalaga. Hindi na kita ihahatid ha, may gagawin pa kasi ako. Anito sa tumangong dalaga. Pagkuway, tumingin ito sa maid na walang kibong abala sa ginagawa. Si Erica, nagpaalam din dito bago tuloy-tuloy na lumabas ng kusina.
Nagpalipas pa ng ilang minuto si Erica bago nagsalita. Pag si Karina naayusan, gaganda siya lalo. Kahit hindi sunod sa moda ang pananamit niya, may tsura pa rin. Sana ganun din ako, kahit walang kolorete may face value. Anito, nakinangiti ni Aling Luming. Hindi rin siya pala salita, ano ate? Segunda pa nito na muling kinatungo ng ginang. Naturalesa sa kanya yon. Ang batang yun kasi, pala-obserba lang. Mukhang suplada kung hindi mo talaga kilala pero ang totoo, napakamahiyain nun. Hindi yung kikibo kung hindi tinatanong. Anang ginang na napatingin sa pintuang nilabasan ng dalaga. Sayang nga ho andito lang siya sa nayo natin. Kung sa Maynila, marami siyang oportunidad sana. Muling napatango-tango si Aling Luming, sinasang-ayunan ang katrabaho. Paano'y bukod sa high school lang ang tinapos ng dalaga, hindi nito maiwan ng lolang walang balak naman umalis sa kanilang lugar. Alam niya minsan, nangarap din ang kanyang inaanak na lumayo sa nayong ito, ngunit ang kanyang lola na nag-iisang pamilya nito ang dahilan kung bakit naging halik sa hangin na lang ang minsang ninanais na paglayo. Hindi sa pinipigilan nito ng matanda, sadyang hindi lang nito maiwasan ang lolang may nararamdaman na rin sa katawan. Marahil, balang araw. Oh siya, sige. Iserve mo na ito sa meeting room para matikman naman ng magkaibigan. Lalo na ni Mr. Montemayor. Ilang ulit akong kinukulit nun sa telepono Di natakot ako. Hindi ako papasalubungan raw kapag nagbalik siya sa susunod kapag hindi ko ginawa ang hiling niya. May edad na napaka-demanding pang tao. Nakangiting reklamo ng kusinera sa natawang si Erica. Naglalakad na sa lobby si Karina. Tuloy-tuloy siya sa reception area at nagpaalam sa babaeng naka-duty roon nang initian siya ng matamis bago binalik sa ginagawang pagsusulat sa logbook. Nang sabay nilang lingunin ang presensyang paparating. Paano'y rinig na rinig nila ang taguktok ng mga takong ng sapatos nitong suot sa marmol na sahig. Pinili ni Karinang ipagpatuloy ang paglalakad. Huli na upang umiwas sa lawak man ng labi na kinaroroonan niya, tuksong walang ibang tao roon bukod sa kanya at sa paparating na babae. Kabastusan naman kung hindi niya ito babatiin kahit pabalat bunga lamang, sapagkat ito ang nag-iisang anak ni Mr. Bella. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Karina bago binaling ang paningin sa babaeng tumigil sa kanyang harapan. Good afternoon, Sheila May. Mahina niyang bate sa nagbaba ng shades na babae. Saglit siyang pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Isang gawing hindi maalis-alis rito. Good afternoon din. Pinuntahan mo si Aling Luming? Pwede ko bang malaman kung bakit? Bagamat may hinahon sa boses nito, hindi pa rin maiwasan ni Karinang manliit. Isang damdaming mula pa noon ay eksperto si Sheila May na gawin sa kanya. Dumating raw si Mr. Montemayor, nagdemand ng egg pie kay Ninang. Kaso'y hindi na niya kinayang mag-bake pa. Ayaw naman ni Ninang na basta-basta ipagawa sa iba ang pagbibig kasi gusto raw yung katulad ng gawa niya. Alam mo naman, nung nagluluto ang lola, hindi ba? Aniya na kinatango-tango ni Sheila May. Yeah, I remember. So dapat pala ako magpasalamat sa'yo. Thank you, Karina. Muling sabi nito na saglit pinaling sa hawak na shades ang paningin. Hindi ito kumilos agad. Ani mo ba'y minais pang sabihin ngunit pinipili ang mga kataga? Bahagyang bumaba ang mukha nito sa paanan ni Karina, napapabuntong hiningang muling nagtaas ng muka. Sa 2 beses nitong paghagod sa suot niyang simpleng saya at blusa, hindi maiwasan ni Karinang mailang lalo. Tuwing ginagawa ito ni Sheila May, bumabalik ang lahat ng masasakit nitong sinabi at paratang sa kanya ilang taon na ang nakakaraan. Tumatanggap ka ba ng mga hand-me-downs, Karina? Or sadyang pinutol nito ang sasabihin
dahil umiling ng sunod-sunod ang dalaga bilang maagap na pagsagot. Salamat, pero hindi ko matatanggap. Sige, mauna na ako. Paalam niya sa nagkipit naman na balikat na dalaga. Bahagyang humakbang ito paharap at nilinga si Karinang maglakad palabas ng kanyang establishmentong pag-aari. Naiiling na sinuot muli ang shades at naglakad na rin. Oh, uuwi ka na kaagad. Tanong ni Toti ang nakatokang guard sa entrance ng resort. Kinakapatid niya ito, anak ni Aling Luming, matanda sa kanya ng 10 taon. May pamilya na't katulad ng ina, matagal na ring nagtatrabaho sa resort. Oo, may gagawin pa ako sa bahay eh. Hinatid ko lang talaga yung egg pie kay Ninang. Sagot ng dalaga na saglit tumigil sa paglalakad. Lumingalinga. Hindi maiwasang pakatitigan ang ilang taong abala sa pagkukumpuni ng bahay kubo inspired na cottages di kalayuan. Bagong project nila Mr. Montemayor. Paano'y mas mataas yung sales ng resort last year. Ang daming dumadayo. Napapansin na nga nila eh. Ang sabi-sabi, mag-e-expand raw. Lalo na ang resort, magdadagdag raw ng pool at ilang mini hotels. Mahabang sabi nito sa tumangong dalaga. Nga pala, gusto mo ba ng suha? Bigay sa akin ni Carlito eh, galing sa likod bahay nila. Kaso ang asin. Alok nito sa napangiting dalaga. Hindi ito tumanggi. Ang kinakapatid naman ay saglit umalis sa pwesto at kinuha sa loob ng guardhouse ang prutas na sinasabi. Nakangiting inabot ito ni Karina. Pagkuway nagpaalam na. Paano? Mauna na ako ah. Anang dalaga naman na tuloy-tuloy nang naglakad, lumabas ng munting gate sa gilid ng guardhouse na para lang talaga sa mga taong papasok at lalabas. Iba pa ang pinakapasukan ng mga sadyang guest. Si Toti naman ay kinuha ang logbook. Responsibilidad niyang isulat sa papel ang mga taong papasok at lalabas ng resort kung hindi naman talaga guest. Standard operating procedures. Samantalay mula sa isang bahagi ng resort, napangiti ang isang may edad na lalaki, si Mr. Montemayor. Kanina pa siya nakatayo roon na tinoobserbahan ng paggawa ng ilang tao sa bago nilang project. Kaso'y may kung anong umagaw sa atensyon ng mga kalalakihan dahilan upang hanapin niya ang salarin. Nasumpungan niya ang paparating na dalaga, lumagpas sa kanilang kinalalagyan, tuloy-tuloy sa exit ng resort. Attention drawer, ang morenang dalaga. Hindi kayang takpa ng payak na pananamit ang angking ganda. Malaki ang hawig kay Dimples Romana. Saglit itong tumigil at nakipag-usap sa guard. Kung papansinin, tila magkakilala ang dalawa. Hindi niya napaghandaan nang luminga ito sa kinaroroonan nila saglit. Formal ang muka na tila lalong nagpaigting ng pagiging interesante ng babae. Dahilan upang mapagkit ang kanyang mga mata rito kahit na nang lumabas ito ng munting gate. May kung ano sa kanyang sistemang tila tumigil. Nawala ang atensyon niya sa pinapanood ng proyekto. Nais niya sanang lumapit at makisalo sa saglit na usapan ng dalawa, ngunit hindi niya maramdaman ang mga paa saglit. O baka naalangan siya bigla na hindi naman niya maamin sa sarili. Paano sa kabila ng kanyang katayuan, may edad na siya upang magpakilala. At bakit naman siya magpapakilala? Tinong ng isang tinig sa kanyang isip pa. Nagkasya na lang siyang panoorin ng dalagang tuluyang lumabas ng resort. Nang lumipas ang ilang minutong pagdidili-dili, ay natagpuan niya ang sariling lumalakad papalapit sa guardhouse. Tatanungin niya kung sino ang babaeng yon na sa kabila ng ilang taong pagiging biyudo at kontento sa buhay ay muling nagbigay ng dahilan upang tumigil saglit ang kanyang mundo. Naglalakad si Karina sa may pababang kalsada galing ng resort nang hintuan ng isang tricycle. Sakay na, nak. Alok ni Mang Sidro. Napangiti ang dalaga at walang pagdadalawang isip na sumakay.
Tinanong kung saan ito galing. Natipid namang sinagot ng dalaga. Hindi ho ata nagbiyahe si Enrico. Tanong ni Karina maya-maya. Inutusan ko sa City Hall. Pinakumpirma ko kung tama ba yung usap-usapan. Sagot ng driver. Kumunot ang noo ng dalaga na sinundan naman ni Mang Sidro bagamat hindi na nagsalita si Karina. Kahapon lamang namin nalaman. Iyong lupang kinatitirikan raw ng kabahayan natin ay nabili na raw nila Mr. Bila. Bahagyang napabuntong hininga si Mang Sidro. Si Karina naman ay napasandal, naititig sa kawalan ng mga mata. Hindi na kailangan pampahabain ni Mang Sidro ang pagkukwento. Agad niyang nasakyan ang nais nitong ipabatid. Paano'y ang sinasabing lupaing nabili ni Mr. Bila ay mismong likod lang ng resort kung saan sila nakatira. Hindi na malaya ng dalagang nasa bukanan na sila ng iskinita kung hindi lang tumigil ang tricycle, hindi pa siya matatauhan. Dumukot ng barya sa bulsa si Karina ngunit pinigilan siya ni Mang Sidro sa paraan ito ng pagtikhim. Ikaw para kang others. Hindi mo na kailangan bayaran ako, aba. Gusto mong sermonan ako ng anak ko pag tinanggap ko yan. Tanggi nito sa napangiting dalaga. Bahala po kayo. Sayang rin ho ito pandagdag din ng gas. Anang dalaga pa na kinatigas iling ng matanda. Ganito na lang. Sagutin mo na lang ang anak ko para maging quits na. Kindat nito sa kanya na kinatawa ng mahina ng dalaga. Baka hindi pa alam ni Ninang Luming kaya hindi niya nabanggit sa akin kanina. Ani Karinang nakadulog sa hapag at umiinom ng salabat. Pinagsalikop ni Lola Edelina ang mga daliri sa mainit-init na puswelo. Tumango-tango. Sa 2 platito ng naubos na egg pie na patitig. Baka nga, hindi naman iyon maglilihim sa atin. Ang sabi, isang empleyado raw ng munisipyo ang nagawi rito. Mga hapon na, mga 6:00. Tulog na ako nun. Hindi ba't nagbungkal ako ng pagtatamna ng pechay buong maghapon? Napagod na ako ng sobra. Hindi ko na nga hinintay yung sinusubaybayan kong Star Circle Quest. Alam ko naman nanalo si Hero Angeles dun. Naiiling na sabi ng matanda bago bumalik sa paksa. Sa unang bahay raw nagsabi na iyon nga, nabili na ni Mr. Bella ang lupain at may taktang panahon na ang paglipat natin. 5 buwan. Napangalumbaba si Karina. Muning napatitig sa kawalan. May ipon sila. Kaya naman iyon upang ipang-upa sa bayan kung saan mas maraming kabahayan ang naroroon. Ngunit ang iniisip niya, ang abuelang mahal na mahal ang kakapranggot nilang lupain na kinatitirikan ng payak nilang tirahan. Katas ito ng pagmamahalan at pagsisikap ng kanyang lolo at mga magulang. Isang dating kubo na naging konkreto pagtagal ng panahon. Yun nga lamang at namatay ng maaga ang kanyang lolo. Idagdag pang maaga siyang naulila. Akala ko'y mauuna muna akong mawala bago lumisan sa lugar na ito. Iyon pala'y. Hindi tinuloy ni Lola Edelina ang naisabihin. Bahagyang nanginig ang ibabang labi nito, ngunit pinigilang bumuhos ang emosyon. Tinipon ang lahat ng dahilan upang hindi maiyak. Paano'y nakakaramdam ito kasi ng paninikip ng dibdib tuwing sasama ang loob. Kaya nga, hindi na ito nanonood ng mga teleserye nila Claudine Barreto at Judy Ann Santos. Nai-stress ang matanda tuwing iiyak ang 2 paboritong artista. Hola, mga amiga. Naigdad ang maglola sa paglitaw ni Lady, ang BFF ni Karina at katabing bahay din. Ha? Bakit hindi bukas ang TV? Tanong nito na napatitig sa maglolang larawan ng suliranin ang mga mukha. Ay, sinong namatay? Bakit malungkot ka, Lola Bells? Ikaw pa naman ang laging tuwan-tuwa pag may patay dito sa atin. Paano suki ka sa saklaan? Anito na kinailing ni Karina bilang pagsagot.
Eksaheratang umupo ito sa bakanting silya. Inabot ang paswelong iniinuman ni Karina. Nanunulis ang usong OA na hinipan ng inumin. Bago humigop, nakatikwas ang bawat hinliliit na binaba ang puswelo sa hapag. Bago tinuon ang nanininggit na mata sa maglola. Ay, knows ko na kung bakit. Maarte nitong sabi na binaling sa matanda ang paningin. Hindi ko pa rin maintindihan kung paano kayo naging magkaibigan ni Karina. Magkaiba kayo ng apo ko. Siya normal. Ikaw, loka-loka ka. Kunway, nagtatakang sabi nito habang pinapalis ang mga matang saglit na masa. Ganun po talaga, Lola Bells. Opposite attracts. Maarte nitong sabi bago tumingin sa dalaga. Anong sabi ng nanay at ng tatay mo? Tanong ni Karina naman. Bumuntong hininga na may kalakasan ng dalaga bago sumagot. Ano pa nga bang magagawa? Alangan naman na magsindir tayo. Gayahin si Yola Valdez at mag-moment sa araw ng demolisyon sabay bitaw ng iconic niyang linya. Hindi naman daw natin talaga kasi lupa to. Kahit na nga tayo ang nagbabayad ng amilyar taon-taon, hindi naman daw dahilan yun para hindi ibenta na may-ari yung lupa. Malay daw ba natin na baka burok na rin yung may-ari ng lupa kaya ayun, sinold out na sa Montebilla. Pack up and go na lang daw tayo. Wala tayong magagawa dun. Kahit may himig na pagbibiro, kita sa mukha ni Lady na apektado rin ito. Dito na kasi sila sa iskinitang ito pinanganak at lumaki. Punong-puno ng mga alaala na hindi maipagpapalit. Ang dami rin natin. Hindi maiwasang sambete Karina habang binabawi ang puswelo ng salabat. Nakakamiss nga Wala na kaming mahihingian na malunggay, ng talbos, ng oregano, ng pandan. Sana yung magiging kapitbahay namin sa future kasi yung sipag niya magtanim. Ang laking sulit kasi lola Ani Lady sa lola ni Karina. Kayo na lamang ang maghapunan, nabusog ako sa egg pie. Mahinang sabi ng matanda na tumayo at tuloy-tuloy sa sarili nitong silid. Nag-egg pie ang lola? Tanong ni Lady naman. Oo, kumuha ka sa Frigidaire. Nagpaluto kasi si Ninang Luming. Dinagdagan na namin para kako makarating din sa mga kapitbahay. Buti na lang kamo, hindi na ibenta agad yung mga itlog na nakuha sa likod. Fresh pa naman daw yung gusto nung nag-request. Mahabang wika ni Karina habang pinapanood ang kaibigang buksan ang bagamat luma at may kaliitan nilang Frigidaire. Matibay naman. Sinong nag-request? Guest sa resort? BIP? Tanong ni Lady habang kumukuha sa Frigidaire ng egg pie. Si Mr. Montemayor raw. Sagot naman ni Karina na tumayo at sinamsam ang mga platitong ginamit nila kanina ng abuela sa pagmemeryenda. Napasulyap ang dalaga sa oras ng pandingding. Mag-aalas 7 na ng gabi. Ang tigdalawang slice ng egg pie nilang kinonsumo ng abuela ay inabot ng 1.5 oras din bago tuluyang nakonsumo sa matagal-tagal nilang pag-uusap. Kay bilis naman ang oras, anang dalaga sa sarili. Tumungo sa banggerahan ng dalaga, naghugas ng pinagkainan. Si Lady sumandal naman sa gilid ng lababo, malapit kay Karina, hawak sa magkabilang kamay ang platito at tinidor. Nag-umpisang kumain roon. Nakita mo na ba si Mr. Montemayor? Tanong nito bago sumubo na malaking parte ng egg pie. Umiling si Karina. Saglit ngumuya ang kaibigan niya bago lumunok. The best talaga ang egg pie ng angkan nyo, bes. Matamis pero hindi nakakasuya. May kick ng dayap at linamnam ng fresh milk. Kayang ilang paso ang mga egg pie sa merkado. At ang crust melts in your mouth. Daig pa ang M&M? Daldal nito, nakinailing ni Karina. 2 pie sa inyo, yung isa kila Enrico. Ikaw na magdala ha. May puluto kasi bukas si Manang Chona, lemon tart. Dadalin sa Maynila sa Makalawa. Malaki-laki rin yung binayad ni Manang Chona Hindi ko naman mahindian. Patuloy ni Karina sa ginagawa. Kung mayaman lang ako, pag-aaralin kita sa baking school para madagdagan naman yung kaalaman mo sa pagbe-bake. May future ka Ay,
Bakit kasi wala tayong pera para naman makapag-open ka ng mini bakery? Hindi bali tataya ako sa loto bukas, mali mo manalo tayo. Patuloy pa ni Lady na kinatawa ng mahina ni Karina. Saglit na tapon ang kanyang paningin sa pugon na gawa pa ng kanyang lolo at tatay noon na siyang gamit nila pag may nagpapaluto ng minatamis, gaya nga ng hinorno niya kanina. Alam mo, pag binabanggit ni Aling Luming ang mayamang lalaki na yon, punong-puno ng papuri na kesyo close raw sila, galante, ganun, ganyan. Tsaka mas bata raw kay Mr. Bila ng 10 taon. Biyudo raw, saksakan pa raw ng bait. Piling ko nga, crush ni Aling Luming si Mr. Montemayor eh. Sabagay, balo na naman na siya, matagal na ring panahon. Malay mo maging sila, tapos utuin mo si ninang mo, sabihin mo na spare na lang tayo rito. Total naman may ilang lupa pang katabi ang resort eh. Yun na lang kamo ang bili nila. Huwag na nila tayong galawin dito. Litanya ni Lady na pinapakinggan lang ng dalaga. Sa puntong iyon, nasa isip ng dalagang sana nga may krus sa dila si Lady upang maging totoo ang sinasabi nito ngayon. Kasi ang totoo, ang hirap kayang magsimula uli. Bagong pakikisama, bagong kapitbahay. Kung maaari lamang, pakiusapan ng 2 milyonaryo na ipasa na lang sa kanila ang lupaing ito at tuhulugan na lang nila ng pakonti-konti. Bakit hindi? Sana nga. Sana may himalang dumating. Nga pala, balita ko, nagbalik bayan na si Sheila May. Kwento sa akin ng isang tropa kong room attendant sa resort. Patuloy pa rin sa pagkaing sabi ni Lady. Luminga si Karina sa kaibigan habang nagbabanlaw ng pinagkanan. Oo, nakita ko nga siya kanina eh. Mas gumanda siya lalo. Tipid ni sabi ni Karina sa napatikil sa panguyang si Lady. Madera pa rin. Tanong nito matapos lunukin ng laman ng bibig. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Karina bago sumagot. Inalok niya sa akin yung mga pinaglumaan niya matapos akong pagmasdan. Mahinang wika ni Karina na kinalaki ng mga mata ng kaibigan. Gagang yun, hindi pa rin nagbabago. Hindi pa rin siya makamove on sa nakaraan niyong bangayan dati. Tumungo naman sa tauban ng pinggan si Karina na sinunda ni Lady bago ito nagsalita. Hindi mo naman siya masisisi eh. May dahilan naman kung bakit may sama pa rin siya ng loob sa akin. Kasi parang naging unfair sa kanyang lahat nun. Natigil ang pagsubo ni Lady. Hindi napigilan sumagot. Anong unfair dun? Kasalanan mo bang malakas lang talaga ang karisma mo kaysa sa kanya, lalo na nung kasagsagan natin? Move on na siya, uy! Nakasimangot na opinyon ni Lady habang binubuksan muli ang frigidaire. Alam mo, may mga tao talaga na ganun yung pananaw. Kung sa'yo, maliit lang o hindi big deal sa kanila, malaking bagay. Iba-iba naman kasi talaga ang ugali ng tao. Nakakalungkot lang kasi kaibigan natin siya noon. Ilang mabibining katok ang nagpalingon kay Karina mula sa pagkakatalong ko sa pugon. Si Enrico ang nasa bukana ng bukas na pinto. Bagong ligo ito. Maayos na nakagel ang buhok. Suot ang puting polo shirt at kupasing pantalong asul na tinernohan ng lumang sneakers. Ang aga naman yan. May order ka? Tanong nito na sinenyasan ng dalagang pumasok. Umupo ito sa isang silyang bakante. Saglit pinasadahan ng tingin ang mahabang lamesang okupado ng harina, asukal at ilang baking sheets at kung ano-ano pang kagamitan sa pagbibake. Oo, nag-almusal ka na? Ang aga mo naman, saan ka pupunta? Sunod-sunod na tanong ng dalaga na muling tinoon sa paglalagay ng uling ang atensyon. Hindi pa eh. Pupunta kami ni tatay sa isang kamag-anakan sa bayan. Ang lola. Sagot at tanong pabalik ni Enrico. Nasa likod, nagtatanim ng pechay. May kailangan ka? Tanong ng dalaga naman na nakontento sa paglalagay ng uling sa pugon. Nagpahid ng noong ginigitian ng butil-butil na pawis.
at tinungo ang banggerahan. Kumuha roon ng puswelo, sinalinan ng kapeng barako mula sa termos bago lumapit sa kinalalagyan ni Enrico. Maingat na dinulot sa binatang sa kanya lang nakamasid. Mabilis na tumalikod si Karina, kumuha ng isang slice ng lemon tart sa cooling rack at nilagay sa maliit na platito, muling nilapag sa harap ng lalaki. Patapos na ba yan? Tanong nito na inabot ang puswelo at humigop ng kape. Last batch na to, mamayang hapon naman pipick upin eh. Kain. Ano bang sadya mo? Tanong ng dalaga habang isa-isang nililigpit ang mga pinagamitan. Pwedeng umupo ka muna. Hiling ni Enrico na kinatigil ni Karina. Saglit sumulyap sa lalaking binaba ang nangalahating inumin. Bakit? Tanong ni Karina pa, ngunit sinunod ang hiling ng binatang umupo. Yung kamag-anak na sasadyain namin ni tatay, may ipapasalong lote sa amin. May kalakihan naman. Sapat na yun para sa dalawang itatayong hindi naman kalakihang bahay. Gusto ko sana paggawaan kayo ng isang kwarto para doon na lang kayo sa amin. Sa akin. Walang pag-aatubiling lahad ng binata sa dalagang napasandal sa pagkakaupo. Enrico, alam mo namang naputol ang pagsasalita ng dalaga sapagkat muling inunahan ng lalaki. Baka kasi mahirapan kayong lumipat, lalo na si Lola. Sisiguraduhin kong may maliit na espasyong matitira sa likod bahay para hindi mamiss ni Lola yung paghahalaman. Ikaw, papasadyaan kita ng mas malaking kusina para tuloy-tuloy yung luto mo. Alam mo ba, commercial space yung kukunin namin. Makakapag-open ka ng maliit na pwesto. Makakapag-umpisa tayo ron. Nagagaril na sabi ng lalaki na kinababa ng tingin ni Karina. Natuon sa mga kamay niyang puno ng uling ang mga mata. Kung sana'y ganun kadali lamang ang lahat. Mahinang sambit ni Karina maya-maya matapos ang saglit na pananahimik. Hindi mo pa kasi nasusubukan eh. Subukan natin. Mali mo. Mabilis na sagot ng lalaki na kinabuntong hininga ng dalaga. May ipon kami. Maraming paupahan sa bayan. Tanging sagot ni Karina sa binatang bumagsak naman ng mga balikat. Namayani ang mas mahabang katahimikan. Binaling ni Karina ang muka sa kinalalagyan ng pugon. Alis na ako. Paalam ni Enrico matapos ang ilang sandali. Tumango lamang ang dalaga. Hindi magawang tignan ng lalaking ilang ulit man niyang biguin. Wala naman sawang sumusubok. Patuloy na naniniwalang balang araw, makakamtan nito ang matamis niyang pagsuko. Malayo pa sa bukana ng munting arko, tanaw na ni Karina ang kaibigang panay ang sipat sa magkabilang panig ng kalsada. Nang makitang paparating ang tricycle, nalulan siya. Tila ito batang paslit na nagtatalon at minumuestra sa mga kamay na bumaba siya agad. Kinabahan agad siya, kaya siya napapara. Galing siya sa bayan, namili ng ilang kagamitan sa paghuhurno ng sunod na order niya. Bakit anong nangyari? Takang tanong niya sa kaibigang kinuha ang ilang supot na binaba niya matapos makapagbayad sa driver. May bisita ka, kumapit ka, hindi mo kakayanin. Anito pa, na kinalukot ng kanya muka. Akala ko naman kung ano, naisip ko tuloy bigla si Lola, paano kanina nahihilo raw. Hindi nga siya makatayo na maayos eh. Napalagay na sabi naman nito. Well, ang masasabi ko lang, hindi niya rin kinaya kanina pero kalmante na siya ngayon. Naloloka ang buong iskinita sa bisita mo. Tila may kaakibat na pananakot pa, nasabi kay Karina. Sino ba? Huwag mo na akong pasabikin pa. Tila walang anumang sabi naman niya sa umingos na si Lady. Best friend, si Mr. Montemayor.
Kasama ang ninang mo. May dalang basket ng prutas at bulaklak. Maniningal ang pugad. Sure na sure ako. Sino ba naman lalaki ang magdadala ng bulaklak sa bahay ng isang babae kung hindi? Anunsyo nito na kinataka ng dalaga. Malayo pa sa kanilang tahanan, kita na ni Karina ang ilang taong sadyang tumambay sa tabi ng tindahang malapit kila Lady. Kilala niya ang mga ito. Andun din sa umpukan ng tatay ni Enrico. Ang binata naman ay sa kanya napatingin mula sa pagkakaupo sa isang ugat ng punong balete. Tila iisang taong luminga ang lahat sa kanya. Puwera lamang sa ilang batang abala sa paglalaro sa paligid kahit padapit hapon na. Hindi ko akalaing ganito ang magiging plot twist. Ani Lady naman na kinalinga sa kanya ng dalaga. Hindi tumigil sa paglalakad ng dalaga, tinungo ang bakod na tarangkahan at pumasok. Agad tumayo ang lalaking nakaupo sa silyang kahoy nang pumasok ang dalawang babae. Nagtama ang mata nila ni Mr. Montemayor. Isang mahinang pagtungo ang ginawa ng dalaga bago tinuon sa kanyang lolang nakadulog sa hapag at umiinom ng kape. Ang ninang luming naman niya ay nasa banggerahan. Nilalagay sa lababo ang ilang platitong marahil ay pinagkana ng 3. Pag alis mo, siyang dating naman nila kanina, Karina. Ani Lady na kinuha ang ilang supot niyang dala at nilagay naman sa hapag. Magandang gabi, Karina. Anang lalaki na bahagyang tumingin sa pakahel na langit sa labas ng bahay. Tila sinisigurado kung tama ba ang oras na tinutukoy. Saglit na abistahan ni Karina ang kabuuan ni Mr. Montemayor sa unang pagkakataon. Tingin niya, nasa 45 or 50 na ang lalaki ngunit may tindig at halata sa polo shirt na suot na maalaga ito sa katawan dahil siksik at mamasel ang dibdib at braso. Hindi tulad ng karamihan sa ganong edad na malalaki ang tiyan at tukot ang pagkakatayo. Magandang gabi rin ho, Mr. Montemayor. Ano hong atin? Mahinang sambit ng dalaga na tinungo ang supang kawayan. Inalok na umupo sa kabilang panig ang bisita. Sa labas muna kami, sir. Agaw naman ni Aling Luming na may apologetic na ngiting binigay kay Karina. Tila nakakaintinding sumunod ang lola niya at si Lady. Iniwan sila sa sala/kusina. Para sa'yo. Inusog ni Mr. Montemayor ang punpun ng pulang rosas na nilapag sa center table. Napalunok ang dalaga ngunit hindi niya magawang abutin ang mga iyon. Sa halip, tinuon niya ang mata sa lalaking tila hindi makatingin sa kanya ng diretso. Anong atin, Mr. Montemayor? Tanong muli ng dalaga kahit may hinuha na siya kung ano ang pakay nito. Gusto niya lang talagang maging sigurado. Santiago na lang. Masyadong formal lang. Montemayor. Mahina nitong sabi na kinatango ni Karina. Ngunit wala siyang sinabing anuman. Hinintay ang lalaking magsalita. Matapos ang ilang buntong hininga, sinabi ng mayamang lalaki ang pakay. Ang hindi palakibong dalaga, lalo sa mga taong hindi naman kilala o ka-close, ay lalong natahimik. Hindi naman bago sa kanya ang ilang manliligaw ngunit si Enrico ang pinakamasugit sa lahat at hindi kilala ang pagsuko. Ngunit ito ang unang beses na may edad ang dumalaw sa kanilang munting tahanan. Isa pa'y may sinasabi, base sa katayuan sa buhay. Maaari ba akong dumalaw ulit? Tanong ni Santiago matapos ang ilang sandaling pananahimik ng dalaga. Gusto niyang biguin ng mayamang lalaki ngayon. Agad, sapagkat wala siyang kahit anong nararamdaman rito bukod sa pagkailang. Ngunit nang tumingin siya sa labas ng kanilang pinto kung saan nagtipon-tipon sila Lady at ang ilan niyang kaeskinita, may kung anong pumigil sa pagtanggi niya kay Santiago. Alam niya agad nakakausapin siya ng mga ito pagkaalis ng matanda.